Para po sa devotion natin, patungkol po sa righteousness, sa kabanalan at katuwiran ng Diyos. Siguro napakadami na nating devotion patungkol dito. This time po, mas naging practical po tayo kasi gusto talaga nating mai-apply yung righteousness ng Diyos. Kasi hindi pwedeng yung righteousness ng Diyos nasa isipan lang natin. Meron lang tayong theology ng God's righteousness. Hindi po pwede yun eh. If you believe that God is righteous, then His righteousness must be translated into our lives. If you believe that God is love, hindi ba dapat maging mapagmahal din tayo? If you believe that God is holy, hindi ba dapat tayo mamuhay ng merong kabanalan? Kaya po sabi rito sa Titus chapter 2, verse 11 and 12, "For the grace of God has appeared." Ito po, biyaya ng Diyos, no? Natamasa natin. "That offers salvation to all people." So, yung biyaya ng Diyos nagliligtas sa atin. Pero tingnan niyo po itong verse 12. Sabi dito, it teaches us, may tinuturo sa atin yung biyaya ng Diyos, to say no to ungodliness and worldly passions, and to live self-controlled, upright, righteousness, and godly lives in this present age. So, yung biyaya ng Diyos na natamasa natin, hindi lang po yan nagliligtas sa atin. Yung biyaya din ng Diyos, yun yung nagtra-transform sa atin para magkaroon tayo ng katuwiran ng kabanalan ng Diyos. Kaya po, hindi pwedeng ikaw ay Kristiyano na naligtas tapos walang kasunod na righteousness. Yung righteousness talaga kasama doon. No? Now, may mga ilang verses po ako dito, as usual, no? Marami akong mga verses dito. Hindi ko na isasama sa mga devotions natin, kaya nga meron tayong mga extra videos like this para po sa mga interested na mas lumalim pa sa talakayan natin. Share ko lang sa inyo yung mga verses na hindi ko na isama, no? Bawa ito, Proverbs chapter 20 verse 7. Sabi dito, "The righteous lead blameless lives. Blessed are their children after them." Napakalaga po na yung parents, yung mga magulang, sa kanila nagsisimula talaga yung leadership sa tahanan. At yung best leadership is to lead your family towards Christ. Mailapit mo yung buong pamilya mo kay Kristo. At, as you follow the Lord Jesus Christ, kasunod na rin yung righteousness. Kapag ikaw ay hindi matuwid na ama o ina, kapag nagsalita ka sa mga anak mo, hindi nila irerespeto. Bakit? Hindi mo pinapamuhay yung pananampalataya mo kay Kristo. Pero kung ikaw nananampalataya kay Kristo at nakakita yun sa iyong buhay, namumunga yun ng kabanalan, pag nagsalita ka sa mga anak mo, irerespeto nila. Sa Tagalog po, kung ang isang amay namumuhay sa katuwiran, mapalad ang mga anak na siya ang tinutularan. Yung parents po, ang laki ng impluwensya niyan sa mga anak. Kaya po pag ang parents ay mga Kristiyano, may takot sa Diyos, yung mga anak nila, yun ang kultura na dadatnan sa pamilya. Kaya po ang magulang, pag Kristiyano yan, no, may takot talaga sa Diyos, faithful sa Diyos, mag-asawa pa lang, no? Pag yan nabuntis, nagkaanak, yung bata na ipapanganak yun, mapalad yun. Bakit? Kasi yung mundo na kanyang dinatnan, merong godly culture. Kultura ng magulang niya na nire-reflect yung kabanalan ng Diyos, yung righteousness ng Diyos. Kung ang isang amay namumuhay sa katuwiran, mapalad ang mga anak na siya ang tinutularan. Isa pong verse pa rito, no? Sabi dito, "Blessed is the nation whose God is the Lord, the people who chose for His inheritance." Mapalad po ang isang bansa na kinikilala yung Diyos at ang bayan na kanyang pinili bilang kanyang mana. So, isang verse pa po, no? Ito, Amos chapter 5 verse 24. Maganda rin po itong verse na to. Sabi dito, "But let justice roll on like a river, righteousness like a never-failing stream." Ito yung mga gusto kong mga verses sa Bible kasi nagbibigay ito ng pag-asa sa akin na, sa time ni Amos, puro corruption din. Pero yung nasa puso ng Diyos, gusto niya yung righteousness niya umagos na parang tubig, parang baha. At ang katuwiran mo na parang batis na patuloy na umaagos. Now, as promised, meron pa po ako isang verse rito na patungkol kay Habakuk, no? Sabi ng Diyos kay Habakuk rito. Sabi kasi ni Habakuk, "Your eyes are too pure to look on evil. You cannot tolerate wrongdoing." Then sabi ni Habakuk, "Why then do you tolerate the treacherous?
Bakit mo minamasdan ang taong masasama parang wala kang ginagawa? At tumatahimik ka kapag sinasakmal ng masasama ang taong higit na matuwid kaysa sa kanila? Alam niyo po yung sagot ng Diyos rito, mas matindi. Kasi sobrang sama, sobrang corrupt ng Judah, yung quote-unquote people of God during that time. So, sobrang corrupt nung bansa nila. Pero ang plano ng Diyos, ang gagawin niya, yung Babylon, i-erase niya, mas masama pa yung Babylon kaysa sa Judah, para parusahan yung Judah. Kumbaga, mas nahirapan pang intindihin ni Habakuk si Lord. Sabi nga ni Habakuk kay Lord, Lord, di ba banal ka? Kami, masama. Gusto nyo kaming parusahan, gagamit kayo ng mas masama pa kaysa sa amin. So, lalong nagulo yung isipan ni Habakuk. Maganda po itong Habakuk, tong usapan nila ni Lord. Pero yung pinaka gusto ko po rito sa Habakuk, time will come. The whole world will be filled with the knowledge of the glory of the Lord as the waters cover the sea. Napakaganda po, no? Kasi yung Diyos, hindi tayo give up. Hindi tayo sinukuan. Bagang puro corruption dito sa mundo. Pero yung vision ni Habakuk, the whole world will be filled with the knowledge of the glory of the Lord as the waters cover the sea. Parang sinabi ni Lord kay Habakuk, Habakuk, nakikita mo ba yung karagatan? Kung paanong binabalot ng tubig yung dagat. I don't know paano yung nangyayari. Paano ma-imagine yun, no? Ganun, pupunuin ng righteousness ng Diyos, ng glory ng Diyos yung buong mundo. At yan po yung future natin, mga kapatid, na ini-envision ng mga prophets sa Old Testament at ng mga disciples sa New Testament. Kaya po yung righteousness na yan, mga kapatid, ipinapamuhay na natin yan ngayon pa lang. At tayo po yung nagsiset ng pundasyon sa ating pamilya na yung mga anak din natin ay tumungtong doon sa pundasyon na ating nilalatag. Kaya po napakahalaga na yung mga pamilya natin godly. Na tayong mga tatay, tayong mga nanay, pinaglalaban natin na yung ating pamilya ay, kumbaga, yung sentro ng ating pamilya ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. That is our battle every day. Yun ang pinakalaban natin. Gusto natin si Kristo maghari sa ating mga pamilya. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Magkita-kita po tayong muli bukas, 5:00 ng umaga dito sa ating Daily Devotion.